Amen. Tayo po sa oras na ito, handa po natin ating mga panulat. Pari take note po natin kung tayo pagpalain. Dahil darako na po tayo sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa kung saan ang pagkikinig at pag-aaral ng Word of God na dadalhin sa atin ating beloved Lord and Preacher, beloved Brother Boy Galuya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang ng God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan ay para sa ating dakilang Diyos, natin pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapaabot din po tayo ng doble paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral po nating beloved assistant pastor Lina Selmeda at nagpapaabot din po tayo ng pagbati sa ating mga webcast viewers Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, mga kapatiran po natin sa iba't ibang panig ng mundo at kung saan naabot po ang ating banal na gawain, maligayang panonood po at pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa tayo po sama-samang manalangin mga minamahal bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran, malapang sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa lahat po ng aming mapagsalangsang, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, malapang gawin mo po kami karapat-dapat, na magdala na yung banal at sagradong salita. Pahiram mo ang aking bibig, ang aking labi, malapanginoon upang ito'y maging banal at maging makapangyarihan sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Abutin mo po ang kalmapangailangan, lalo na po ang mga may sakit, may makaramdaman, sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, malapanginoon. Abutin mo po sila na yung makapangyarihang salita at amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamala pa naman minamahal, kaya hindi buksan po natin ang ating mga pambungad na talata sa mga awit. Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Dito sa aklat po ng Psalms chapter 1, verse 1 up to 3. Sabi ito sa Psalms chapter 1, verse 1 up to 3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak sa dos, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, at ang kanyang dahon na hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal pa ng maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, who wants to be a blessed? Amen. Sino po ang nais pagpalain? Alam niyo mga minamahal, yung pong tinatawag po na pinagpala, yung pagiging success. Hindi lamang po maminamahal yung ikaw ay maunlad ng kabuhayan, mayroong magagarang kotse, ikaw ay nakatira sa isang mamahaling subdivision, nandun ka sa Forbes Park, ikaw ay meron pong malawak na lupain, maunlad na negosyo, at meron mga malalaking mga condominium. Hindi po dyan, maminamahal, makikita ang tinatawag na pinagpala. Sabagat ang tunay na pinagpala ng Diyos, maminamahal, yung pong nakasulat sa 3 John verse 2, na sinabi ng Biblia, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even as thy soul prospereth. Yung pagpapala, maminamahal, na ikaw ay magandang kabuhayan mo, pinagpala ka financially, materially, malusog ang pangatawan mo, wala kang sakit. Kasi karamihan po, maminamahal, sa mga mayaman, bilyonaryo nga sila, maminamahal, pero hindi nila makain yung mga pagkain, maminamahal, na ma-enjoy ng mga taong mayaman. Meron akong kilalang mayaman, maminamahal, ang kinakain lang ay biskwit. Kaya niya kumain ng kaya niya kumain sa mga mamahaling restaurant, mamahaling mga pagkain, pero bawal sa kanya, biskwit lang ang mga nais, ibinigay na reseta ng doktor na pwede niyang kainin. Kaya nga, maminamahal, yung pong success o pinagpalang buhay
ay yung pong tayo po'y pinagpala material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Tayo po ay mainit na naglilingkod sa Diyos. Tayo po, maminamahal, ay lagi pong nakadadalo, nakagagana po tayo sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, tayo po ay ginagamit ng mahal na Panginoon sa pagsuporta sa kanyang banal na gawain. Yan po ang tinatawag na pinagpala. Amen. At aaminin po natin, maminamahal, na talagang lahat naman ng tao gustong pagpalain. Yes. Amen. Walang taong maminamahal na hindi niya gustong pagpalain siya. Lahat ng tao ay nagangad na pagpalain. Kaya nga, dito po, ituturo po namin, babasahin po namin sa inyo sa pamagitan ng mga banal na kasulatan, maminamahal, who wants to be a blessed. Ang mahal na Panginoon, maminamahal, ang nakakaalam upang tayo po ay tumanggap ng pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. The first step in God's way of blessing, unang-una ay faith. The first step in God's way of blessing is faith. Pangalawa, maminamahal din, the second step is obedience. Ang pangalawang paraan para tayo pagpalain, pagkatapos natin manampalataya, ay sumunod. Amen. Obedience. Sabi, mapalad ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. At sabi pa, maminamahal, there is no formula for blessing that does not begin with faith. Walang mga paraan, ibang paraan, maminamahal na pagpapalang galing sa Diyos, kundi maminamahal, ito po yung nagsisimula sa pananampalataya. Kaya nga, sabi po rito, kung babasahin muna natin ang 2 talata bago natin ipapaliwanag ito pong Psalms, chapter 1, verse 1 up to 3, basahin muna natin, maminamahal, ang Lucas, kapitulo 1, talatang 27 hanggang 28. At dito po, maminamahal, sa Revelation chapter 1 verse 3, ito po, maminamahal, ay related sa nabasa natin kanina, na ang pinagmumula ng pagpapala, nandyan po sa Psalms 1 verse 1 up to 3, ito po yung pinaka-prescription for God's blessing. Basahin muna natin itong Lucas 11, 27 hanggang 28, tsaka Revelation 1:3. Dito sa aklat po ng Lucas, kabanatang 11, talatay 27 hanggang 28. At nangyari na nang sinabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. 28, datapat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Dito sa Revelation chapter 1 verse 3. Apocalypse 1:3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, napakapalad po, maminamahal, ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Yes. Amen. Gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sinabi ng isang babae sa ating beloved Saint Mary. Sabi sinabi niya, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na napakapalad daw ni Saint Mary dahil siya ang ginamit ng Diyos, maminamahal, na nagpalaki, nagpadede sa ating mahal na Panginoong Kristo, at siya ang ginamit upang mailuwal ang Diyos na nagkatawan tao. Pero ang sagot ng ating mahal na Panginoong Kristo, ngunit mas mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Kaya sabi ng Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa, ang mga nakikinig ng mga salita at tinutupad ang mga bagay na nakasulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Amen. Napakapalad po natin, maminamahal, kayo pong nagbibigay na importansya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yes. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, lalo na po kung ito'y ating pinagbubulay-bulay araw at gabi. Kapag tayo nakababad sa television, maminamahal, nakita niyo yung mga batang doon pa lang, umaga pa lang, maminamahal, nakatungay na sa television. Alam nila, maminamahal, ang programa mula umaga hanggang gabi. Kasi nakababad sila roon. Alam nila, maminamahal, yung mga panoorin simula sa umaga hanggang tanghali, hanggang gabi, sapagkat nakababad sila. Tayo po, maminamahal, na nakababad sa salita ng Diyos, malalaman nating lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, malalaman natin, maminamahal, ano po ang mga dapat nating iwasan, maminamahal, upang tayo po ay huwag pong mapahamak,
Maminamal sabi, mayroon po ritong threefold danger kapag tayo po, maminamahal, ay mananampalataya. Mayroon tatlong panganib, maminamal, para sa atin. At ito po ay mayroon din pong tinatawag na prescription upang tayo po, mga minamal, ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una, maminamal, na prescription, ang tinatawag na blessing from God. Sabi rin na nabasa po natin sa Psalms 1 verse 2, His delight is in the law of the Lord. Sabi, ang kanyang pansin, sabi rito, maminamahal, ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya ay nagbubulay siya araw at gabi. Sabi, His delight is in the law of the Lord. In His law that He meditate day and night. Amen. Yan po ang pinakasekreto ng pagpapalang galing sa ating mahal na Panginoon. At pagkatapos po, maminamahal na mga sekreto, paano tayo pagpapalain na galing sa Diyos, material, physical, higit sa lahat sa spiritual, ay yung pong danger naman, maminamahal. Sabi rito, yung na-avoid the three danger of being blessed. Mayroong panganib upang mahadlangan yung ating pagpapala, mga minamahal. Sabi po ng verse 1 naman, maminamahal, nabasa po natin, sabi rito, yung lumalakad tayo sa payo ng masama. Walking in the counsel of the ungodly. At pangalawa, sabi rito, maminamahal, tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Tayo po, maminamahal, ay tumatayo sa daan ng mga makasalanan. At nauupo sa upuan ng mga manlilibak. Seated in the seat of the scornful. Ibig sabihin, ito po yung magiging hadlang. Itinilaga tayo ng Diyos para pagpalain, pero kaya po nahadlangan yung pagpapala na dapat natin tinatanggap na sana ngayon, lalo na maminamahal sa ating mga nakikinig ng salita ng Diyos at nagpapalaga sa paglilingkod at pakikinig ng kanyang banal na salita. Kaya nahadlangan sapagkat minsan na-entertain natin itong the danger of God's blessed man. Ay yung po mga hadlang, yung threefold danger. Yung walking in the counsel of the ungodly. Ito po yung in the form of literatures. Yung minsan, maminamahal, nagbabasa po tayo ng mga bagay na hindi po spiritual. Tayo po, maminamahal, ay nagbabasa ng mga fairy tales, mga myth, mga magazine, na ito po ay sumisira ng ating po mga isip. Napopollute po ang ating mind, ang ating puso. At sabi, yung pakikinig ng mga false doctrine, yung mga tradition, mga fortune teller, maminamahal, yung mga naniniwala pa tayo sa mga bituin, sa mga hula, yung mga tinatawag, maminamahal, na mga punsoy, mga fortune teller, yan po ang mahadlang, maminamahal. Sabi rito sa banal na kasulatan, standing in the way of sinners. Yun, tayo po ay nakikiumpok sa mga makasalanan. Mananampalataya ka, dapat umiwas ka, maminamahal, sa mga hindi mananampalataya. That's right. Hindi ko pwedeng makiumpok, maminamahal, kahit sabihin pa na nakikiluto ka naman, tumutulong ka lang magluto. Ikaw ay napakiusapan na magluto, pero ang kasalamuha mo hindi mananampalataya. Kasama ka nila, mga minamahal, nakikiumpok ka. Maminamahal, sa mga taong mga makasalanan, nandun, nagmumura sila, nakakarinig ka ng mga mura, nakakalanghap ka ng mga usok ng sigarilyo, nandun sila, nagiinuman, sama-sama sila, maminamahal, yan po mga dahilan na hindi po tayo nakakaranas ng pagpapala. Kasi nga, ito po yung mga nagiging hadlang. Sabi, standing in the way of the sinners, sitting in the seat of scornful. Tayo po, maminamahal, ay nakikiupo sa mga upuan ng mga manlilibak. Yes. Sino mga manlilibak, maminamahal? Yung mga nanlalait sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung mga nagbubuli, bullying. Yung nakikisama tayo sa gawain ng mga makasalanan. Kahit hindi po tayo nakikiisa, hindi natin ginagawa yung ginagawa nila, pero nakikiupo tayo, sitting in the seat of scornful. Ito po, maminamahal, ang mga forms na tinatawag po, mga minamahal, ng counsel of the ungodly, the forms of literatures, mga fairy tales, mga myth, mga false doctrine, nagbabasa pa tayo ng mga sinusugo, ang mga pasugo,
nagbabasa tayo ng mga pulyeto na hindi po galing sa banal na kasulatan, kundi maminamahal, ito po ay galing po sa mga maling paniniwala. Yan po nagiging adlang sa atin. Sabi rito, maminamahal, basahin po natin ang Colossians chapter 2 verse 8. Basahin po natin sandali, maminamahal, at dito sa 2 John, idagdag po natin dalawang talatang ito. 2 John chapter 1 verse 8 and verse 9, isingit natin sandali ito. Maminamahal, sabi rito, ito po yung mga forms of literature, yung pong mga magazine, yung pong mga fairy tales, mga myth, mga libro ng Harry Potter na yan, maminamahal, mga katang-isip, mga fairy tales, mga Cinderella. Nagbabasa tayo ng mga ganyang mga babasahin, nakakahadlang yan sa pagpapala na dapat tinatamasa natin bilang mga anak ng Diyos. Basahin po natin ang mga talata, mga minamahal. Dito sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 2, talatay 8. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. Dito sa ikalawang 1, Kabanatang 1, talatay 8 at 9. Sabi dito sa 8, ikalawang 1:8, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. 9, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ng Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Hindi po tayo nananahan sa aral ni Kristo. Dapat nakapokus po tayo Amen. sa salita ng Diyos. Kung yung lang salita ng Diyos, maminamahal, hindi na natin kayang ubusin ang oras natin. Paano tayo magkakaroon pa ng panahon sa mga ibang bagay, mga minamahal? Kung lang, yun lang pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng banal na salita ng Diyos, kulang pa ang oras natin, kulang pa ang panahon natin. Kaya nga, nakapagtataka sa ibang mga mananampalataya, bakit mga minamahal na nagkakaroon pa tayo ng panahon na magbasa ng mga magazine, magbasa pa tayo ng mga iba't ibang mga literature, gaya po ng Harry Potter, yung mga myth, mga fairy tales. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 8, ito po'y banta. Ito po'y babala sa atin, mga minamahal. Sabi, kayo'y mga sipag-ingat, baka sa inyo'y may bumiyag sa pamagitan ng kanyang filosofiya, ng mga walang kabuluhang pandaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Yan po, yung tinutukoy dyan, yung mga sabi in the forms of literature like fairy tales, yung mga myth, mga mythology, yung mga libro na yan, maminamahal, na pumupukaw ng ating damdamin. Yan ang sinasabi ng Biblia, maminamahal, na mag-ingat po tayo sapagkat may panganib. Amen. Upang mahadlangan na makamtan natin ang pagpapala na galing sa Diyos. Unang-una sabi, walking in the counsel of the ungodly. Para tayong tumatanggap ng payo ng makasalanan. Sino ba nagsulat niyan, mga taong makasalanan? Ang banal na kasulatan, ito po'y sinulat ng mga banal na tao. Amen. Ng mga kinasiyan ng Espiritu Santo. Sila po ay sinamahan ng ating mahal na Panginoon. Sabi, ang salita ng Diyos, hindi po ito, mga minamahal, sinulat ng tao, kundi ito po'y pahayag ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kindly, basahin po natin, idagdag natin itong Galatia, Kapitulo 1, talatang 11 hanggang 12. Sabi rito, ang salita ng Diyos, ang Biblia po, hindi po ito ginawa ng tao. Ito po'y pahayag ng ating mahal na Panginoong Kristo. Basahin po natin sandali, singit natin. Dito po sa aklat ng Galatia, Kabanatang 1, talatay 11 hanggang 12. Sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito hindi ayon sa tao, sa 12, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Amen. Amen. Ito pong banal na salita ng Diyos, maminamahal, hindi galing sa tao. Amen. Ito po'y, sabi ng Biblia, pahayag ng ating mahal na Panginoong Kristo. Yes. At hindi po tao ang ating mahal na Panginoong Kristo. Gaya ng itinuturo, maminamahal, ng mga ibang babasahin, gaya ng mga pasugo, gaya ng mga babasahin, maminamahal, ng mga watchtower, na ang turo nila, ang ating mahal na Panginoong Kristo ay tao-tao,
tao lang para sa kanila. Ha? Sabi, hindi ito galing sa tao, kundi ito po ay payag ng mahal na Panginoong Kristo. Kaya nga kung hindi po galing sa tao, maminamahal, kundi payag ng mahal na Panginoong Kristo, ibig sabihin hindi po tao ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Amen. At sabi ng Biblia, ito po ang panganib. Tandaan niyo po yan, maminamahal. Itinalaga tayo ng Diyos para pagpalain. Sabi, ang prescription para tayo pagpalain, sabi, maminamahal, His delight is in the law of the Lord. Ang kanyang katuwaan, ang kanyang kasiyahan ay nasa salita ng mahal na Panginoon. At ang sabi, in His law, that He meditate day and night. Sa mga kautusan ng mahal na Panginoon ay binubulay-bulay niya araw at gabi. At ang sabi, maminamahal, dapat iniiwasan natin yung mga bagay, mga minamahal na makasasama sa ating pananampalataya. Gaya na nabasa po natin, maminamahal, walking in the counsel of the ungodly, standing in the way of sinners, sitting in the seat of scornful. Amen. Yan po, maminamahal. Sabi pa rito, basahin natin ang Job 22, verse 18, maminamahal. Sabi po rito, yet he filled with